Amen. Salamat po sa napakagandang awit. Go ye into all the world and proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen po. Okay, so salamat po sa Panginoon. Tunay na ang Panginoon ay napakabuti sa atin sa pagbibigay ng ating buhay at lakas upang tayo po sa araw-araw ay mabuhay, magising, at tayo po'y sama-samang makasamba sa Panginoon. So, magandang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. At sa lahat na po, sa mga bisita po, salamat po sa inyo. Kung sino man po ang mga nandiritong bisita, welcome po dito sa Good Shepherd Baptist Church. At purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay another month, buwan ng Agosto. Nung maliit pa ako, palagi kong naririnig yung salitang tayo kay ina-Agosto ngayon. Ibig sabihin ay mahirap na buhay. Pero pag inyong tininan ang ibig sabihin ng August, natingnan na ho ba niyo ang ibig sabihin ng August? Anong ibig sabihin? Maganda po yan. August man, dakilang tao. Pero yun po yung idea, hindi po masama. So, and praise the Lord, we are here again to worship God in truth and in the Spirit. At tayo po ay dadako na po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nasa pagsisimula ng bagong buwang ito ng August, na kung saan po ay meron po tayong bagong paksang pag-uusapan. At ito po ay ang tungkol po sa paghahayo at pagdadala ng Ebanghelyo ng atin pong Panginoong Diyos. So it's about soul winning. Yan po ang tema po natin, na kung saan nga po ito ay napaka-importanting bagay na dapat po nating mabigyan ng diin upang atin pong malaman at matutunan ang halaga nito sa buhay po ng bawat Kristiyano. Yan po yung ating bibigyan po ng pansin ngayong pong buwang ito. About soul winning, pag-aakay ng kaluluwa. At tayo po ay babasa ng atin pong talata, na kung saan po mga kapatid, ang emphasis ng atin pong babasahin doon ay tungkol po sa soul winning. At mapapansin po natin yung mga unang mananampalataya, maging ang sumulat ng aklat, ay yun po yung kanyang ipinapahayag. Dakilang gawa ang kanya pong ginawa, at ang sabi nga po rito ay yun po yung magandang makita natin at matutunan natin sa ating mga buhay. So ang atin pong talata ay nabasa na po natin noon pang-una, but since na ang tema po natin is about soul winning, kaya po tayo ay babasa muli sa talatang ito. So turn your Bible in 2 Corinthians sa chapter 4, verses 1 to 11, ang atin pong babasahin. 2 Corinthians chapter 4, verses 1 to 11. Okay? At ito po ay sulat ni Apostol Pablo. At tayo po tumayo sa atin pong pagbasa ng mga talatang ito. Just follow me sa pagbasa nyo ng inyong Bible sa talata pong ito. 2 Corinthians chapter 4, verses 1 to 11, at nariyan din po sa ating screen. Ito po ang sabi ng talata. Kaya nga, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, it's about soul winning. Ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan,
ni nagsisigamit man na may daya na mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay pinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangahihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira, laging saan man ay tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan, sapagkat kami na nabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal na salita, tayo muna po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, salamat po sa inyo ng marami, sa inyo nga pong buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. At salamat din po, Panginoon, sa katotohanan na kami po'y binuhay mo at iniligtas mo at binigay mo sa amin ang kamalayan na kami nga po, O Diyos, ay hindi mo lamang binuhay para sa buhay na ito, kundi kami po, Panginoon, ay binuhay mo na mayroon pong ipinauunawa na napakahalagang gawain. At aming Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo na sa amin nga pong pag-aaral ng iyong salita ay hipuin mo po ang aming mga puso na makita po ng bawat isa ang amin pong mga gawain para po sa iyo. At sasamahan mo rin po ang inyong lingkod sa pagbabahagi ng inyong banal na salita. At Lord, ito po yamin dalangin na may pagpapasalamat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po'y magsiupo. At katulad po ng ating nabanggit na po, ang atin pong buwang ito, ang pag-uusapan po natin is about soul winning, ang pag-aakay ng mga kaluluwa. Kahapon po ako'y nasa Malitam, ay meron po akong dalawang kausap na lalaki. Sabi ko, alam ba ninyo kung ano ang komposisyon ng tao bilang persona? Wala silang masabing anuman. Sabi ko, tayo ay nagtataglay ng 3 sangkap. No? At ang sangkap na ito ay ang ating katawang lupa, okay? At yung ating kaluluwa, at yung ating espiritu. Nung tinatanong ko sila, wala silang kamalayan. Ang alam lang nila yung katawang lupa. Sabi ko, yan ang karaniwang isipan ng tao na siya'y tao at ang katawang lupa lamang at yun lang ang kanyang pinagbubuting mabuti dahil hindi niya naiintindihan ang tungkol sa kanyang kaluluwa at espiritu.
So, yan po naman ay alam na po natin mga kapatid. Ano po? Alam na ho ba natin? Okay, meron po tayong kaluluwa at katawan sa ating, at espiritu sa ating katawang ito. So, tatlo po tayong sangkap, body, soul, and spirit. Okay? At sabi nga po doon sa kausap ko kahapon, ay atin lang pinag-iigi yung ating lupang katawan, hindi natin pinag-iigi ang tungkol sa bahaging spiritual na kung saan ang sabi po ay siyang mananatili magpakailan paman. Itong bading ito, mamamatay ito, natanda ito, napangit ito. Ano? At isang araw wala na ito sa mundong ito. But we praise the Lord dahil meron tayong soul in spirit. Na sabi nga po ng ating Panginoong Hesus, Matthew 10:28, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Ang katakutan niya yung makapupuksa sa katawan at sa kaluluwa sa impyerno. And praise the Lord, sa atin, na mga nakaunawa na ay salamat sa Panginoon na alam natin ang atin pong pupuntahan ay ang langit na bayan, yung ating kaluluwa. And of course, merong resurrection day, resurrection time, yung ating mga katawang nabulok, babaguhin ng Panginoon, babaguhin uli. Muli pong magsasama yung tatlong sangkap na yon at magkakaroon tayo ng perfect body. But at this present time, ay tayo po ay mag-aaral ng tungkol po sa soul winning. At ang ating pong paksa ay ang the soul winning, the reason for doing it. Ang dahilan kung bakit po tayo ay gagawa ng pangangaral, okay, ng Ebanghelyo. So, yan po yung ating paksa. So, dito nga po sa ating binasang talata, mga kapatid, kung inyo pong dinama, ito po yung binibigyan ng diin. Nakita ho ba ninyo? Nakita ho ba ninyo ang sabi dito sa ating talata? Okay? Sa verse number 3, at kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa napapahamak na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Okay? Kaya sabi sa verse 5, sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yun pong ating kabuuan ng binasang talata ay malinaw po na ang pinag-uusapan po dito ay tungkol sa soul winning. Okay? So, dito rin po sa ating binasang talata, ay makikita po natin, una sa verse number 1, na ito pong sharing of the gospel, itong idea na nga po ng soul winning. Yan po ay katungkulan ng mga mananampalataya. Mapapansin po natin sa verse 1, kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito. Yung namin, pwede nating isama yung ating sarili. Kaya nga sa pagkakaroon natin ng ministeryong ito. Aha. So mga kapatid, kaya po tayo ay mag-aaral nito para makita po natin ang halaga nitong pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. So yan po yung ating unang nais mapansin. Sharing the gospel is our responsibility as believers of God, as we already experience this gospel of the Lord Jesus Christ. Pangalawa, na nais ko rin makita, na ito pong gawain ito, para magampanan po natin, ang sabi po ng verse number 2, ay meron tayong mga tatanggihang mga bagay-bagay. Ang sabi po ng verse number 2, but have renounced the hidden things of dishonesty. Alam po ninyo, hindi natin kayang gawin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon pagka po lahat ng gusto natin ay
gagawin natin, yayakapin natin. Kaya sabi ni Paul, aming tinatanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay. So, kaya po ang ibig kong sabihin, bilang tayo po'y merong gawaing ito, hindi natin ito magagawa unless we renounce those things, malibang atin po munang tanggihan yung mga kumukontrol sa atin. Number 3, tinignan ko muna po yung talata natin, verses 3 and 4, ay naririyan po ang mga lost people that should hear the gospel of God who were deceived by the God of this world. Naririyan po yung mga tao. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa napapahamak na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Yan po ang sabi sa verse number 3. Bakit tayo mangangaral, magsishare ng gospel? Dahil sabi nga po ng talata ay may mga taong nadaya. In fact, ang lahat po ng tao ay nakaranas po nahulog sa kasalanan. Okay? Number 4, na ito po, ayon sa verses 5 to 7, kinukunan ko lang po yung nakikita ko dito kay Apostol Pablo, na siya po ay naging masikap, na siya po ay naging industrious, dogged in the work of soul winning. Sabi po niya ng 5, na sapagkat hindi namin pinapangaral, 5 to 7, ang aming sarili. Okay? Kundi si Kristo, Jesus na Panginoon. At ang sabi ng verse 6, yamang ang Diyos ang nagsasabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso. Ibig sabihin, naging masikap sila. Naging masikap sila sa gawain ng pangangaral. Yan po ipinakikita po ng talata rito sa isang soul winner. Dapat maging industrious, masikap, okay? Sa gawain po ng pangangaral. At doon po sa verses 8 to 10, ay nakita ko po rito na ito pong gawain ito ay hindi po madaling gawain. Ang sabi po, sa magkabi-kabila ay nagigipit kami, gayon may hindi naghihinagpis ng atitinihan, gayon may hindi nawawala ng pag-asa, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nasisira, na laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. So nakita po natin dito yung soul winning, na ayon nga po dito sa 8 to verse number 10 ay hindi po madaling gawain. Nakita po ninyo yung atin pong pagsilip. Sabi ko nga po, tayong lahat ay kabahagi ng gawain ito, at gayon din po ay kinakailangan meron tayong i-renounce, itatakwil, dahil hindi po natin ito magagawa kung hindi natin iiwan ang mga bagay na yon. At gayon din po dahil po meron po mga taong dinaya ng kaaway, and then meron po tayong gagawin, dapat tayo magsikap, at ito po'y hindi madaling gawain. Tapos na ang sermon. Okay. Ngayon, atin pong bigyan ng kaunting hamon. So, sabi nga po natin, ano ba ang dahilan? Bakit natin gagawin ang soul winning? Okay? So, katulad po ng ating nakita na at naipaunawa na, ay dahil nga po ang mga tao ay nawala. Nawala po ang mga tao dahil po ng kasalanan. Sabi po ng verse number 3, at kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. May talukbong sa mga napapahamak.
Yan po ay sabi ng Bible. Meron pong mga pagsasalita, tayo naman ay pari-pariho naman tayong ang Diyos ang iniisip, iba-iba lang ang ating pinanghahawakan, kumbaga sa sasakyan, pareho naman tayong papuntang Manila Yung isa dumaan sa karsada, yung iba'y sa tren, yung iba'y sa aeroplano, ay doon din naman ang punta noon. Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, minsan tayo po'y nadadaya ng dyablo, ang lahat naman ng relihiyon ay maganda ang hinahangad. Pero ang nakakalungkot po, kung mayroong magandang hangarin, ay mali po yung kaparaanan. Dahil po ng deception ng kaaway. So yan po yung nais ko pong maipakita rito, at yan po ay gawa ng kaaway at gawa po ng kasalanan. So ano pong nangyari? Sabi po natin, ano ang reason why we should bring or preach the gospel or share the win soul sa mga tao? Ang sabi nga po natin, because people got lost because of sin. Tayo po ay mangangaral. Tayo po ay dapat humayo, gumawa ng pangangaral dahil ang mga tao po ay nawala dahil ng kasalanan. Yan po yung isang dahilan, mga kapatid. Ang tao po ay nawala sa harapan ng Diyos, naputol ang relasyon sa harapan ng Diyos dahil ng kasalanan na sabi nga po rito sa verse number 4, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Mga kapatid, sana po'y naiintindihan natin ang reason na yon. Ang tao po ay nawala dahil binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Ibinagsak ang kanilang buhay palayo sa Panginoong Diyos. Nais ko pong banggitin. Kami po ay dito sa auditorium natin, pinag-uusapan po ay ang salvation. Ay, sabi ko nga po, habang si Brother Joven ay nagdi-discuss, sabi ko, ilaman din naman ang ating lesson ngayong umagang ito, ang tungkol sa kasalanan. Alam po ba niyo kung ano ang ginawa ng kasalanan sa buhay ng tao? Alam po ba natin? Alam po ba ng lahat dito kung ano ang ginawa ng kasalanan sa buhay ng tao na gawa ng dyablo? Bibigyan ko po kayo ng ilan lamang, marami po actually, sa pagtuturo po natin ng theology. But ito po ang ilan. Sa Romans 5:12, ang sabi po ron, tayo po'y mga naging patay. Tayo po'y patay spiritually. At yan po ay makikita rin po natin sa chapter 2 of Ephesians, verses 1 and 2. Patay. Basahin po natin, baka sabihin yung wala yung talatang iyon. Romans chapter 5, verse 12. Para po sa kamalayan po ng bawat isa, ito po ang sabi ng talata. Kaya nga kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Alam po ba niyo ang kamatayan yan? That is spiritual death. Buhay pa tayo physically, and yet, ang sabi po ng Bible, tayo po'y nakaranas na ng kamatayan, and that is spiritual. Ganyan din po ang sinasabi ng Ephesians chapter 2, verses 1 and 2. Tingnan po ninyo. Okay? Para kayo po ay papaniwalaing ito po'y aral ng Biblia. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay. Nakita po ba niyon? Dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sabi po diyan, effect ng kasalanan, ang bawat tao'y namatay spiritually. Mamamatay pa siya physically,
pero meron na pong nangyaring spiritual na kamatayan. Okay? Pangalawa po, hindi lang po sinasabing namatay spiritual, diyan po sa ating talata, sa verse 4 ng ating text, 2 Corinthians, chapter 4, verse 4. Ano ang sabi riyan? Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Hindi po yung matang physical, but matang spiritual. Kung ikaw ay bulag physically, makakakita ka ba? Kahit nadagdagan mo ng dagdagan ang ilaw sa harap mo, hindi ka makakakita. Gayon din naman sa bahaging spiritual, hindi ka makakaunawa kung ikaw ay bulag spiritually. Okay? But yan po yung nangyari. Sa Ephesians 4:18, kayo na lang po ang magbasa niyan. Binibigay ko na lang po sa inyo ang mga talata dahil baka ho tayo hindi makatapos. Okay? So, tayo po'y naging bulag dahil ng kasalanan. Hindi natin nakikita ang katotohanan ng Diyos. Pangatlo, tayo po sa Isaiah 59 verse 2, separated from God, became separated from God. Isaiah 59 verse 2, Colossians 1 verse 21, naputol ang ating relasyon, napahiwalay tayo sa Diyos. Yan po ang sabi ng salita diyan sa Isaiah 59 verse 2. Number 4, sa Romans chapter 5 verse 8, tayo po ay naging mga kaaway ng Diyos. Naging kaaway. Okay? Number 5, naging sa Romans 8 verses 7 and 8, naging karnal ang laman ng ating mga kaisipan. Romans 8 verses 7 and 8. Ang sabi po ng talata, okay? Ito po yung sabi ng talata, Romans chapter 8 verses 7 and 8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari, at ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Yan po yung sinasabi po ng talata natin. Naging karnal ang laman ng utak ng tao. Kaya po ngayon, sabi nga po, rampant sa buong daigdig ang kasalanan. Maging sa ating personal na buhay, hindi natin mapigil ang ating sarili. Minsan ang takbo ng ating isipan nagiging pangit din po. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ang naghahangad sa isang babae, ay nagkasala na ng pangangalo niya. Yan po ang sabi. And then number 6, ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, without hope of heaven. Without hope of heaven. Actually, marami pa po. Kaya po, ang dahilan, soul winning. Ano ang dahilan? Dahil nga po, ang mga tao ay nawala dahil ng kasalanan. So, sana po nakikita natin ang dahilan, mga kapatid. Ganong karami na ng tao sa buong mundo? 8 billion. Yan na po yung ating narinig nung kailan pa. People. Na ang napakarami po ay hindi nakakapakinig ng tunay na aral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. So, ipinakikita po natin, mga kapatid, sa pagkakataong ito, yung sinasabi natin na all of us has this duty, mga kapatid. Kaya tayo nag-aaral nitong soul winning, ay upang makita po natin sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ikaw man ay young people, ikaw man ay ama, ikaw man ay ina, ikaw man ay bata, lahat tayo ay dapat makakita ng napakahalagang gawain ito. Amen po? So, hindi lamang po yung ilang tao. Dito sa church, ilan lang ang full-time workers. Okay? Ilan lang. Pero sa tunay po, mga kapatid, ilan lang ang aming makakausap. Kahapon sa Malita, nakakausap ko 2. Doon sa isang bahay, 3. Okay?
Yun lang. Kinausap ko na ng kinausap, pinapaunawa ko ang tungkol sa Ebanghelyo. Ay ang daming tao sa Malitam. Ngayon, doon sa inyong katabi, ilang tao mayroon doon? Ganong karaming tao sa Batangas City? Hindi ko natanda. I guess more than million na rin yata, o thousand, so many thousand, hindi ko na alaman. Meron tayong 105 barangays. Ilang tao sa bawat barangay? Ilan ang nangangaral? Kaya nga po, salamat sa Panginoon, meron tayong temang ganito, na ang layunin po natin, mga kapatid, ay upang mabuksan ang ating kamalayan. Ma-feel natin yung burden na yon that I have the responsibility to share the Word of God. Mga kapatid, minsan we are so busy thinking doon sa kung ano-anong makukuha natin sa mundong ito, and yet hindi po natin iniisip yung kaluluwa ng mga tao. Mga kapatid, so sana po napapakinggan po ninyo ako, nilalakas ko po ang boses ko, hindi dahil ako'y masama ang loob, kundi hinahamon ko po ang bawat isa sa atin. Maaaring hindi kayo pastor, but you have your mouth. Kaya nga po nag-aaral tayo sa Sunday School. Umattend kayo ng Sunday School mamaya, mga fathers. Mag-aaral po kami kung paano mag-outline ng lesson para makapagturo, makapag-share. Umattend po yung mga ama. Gayun din po yung mga young pillars, mag-aaral din po. No? Ang sabi natin, dadating na ang Panginoon. Ay ilan na ba yung atin na pagpangaralan? Sino na po yung nakapakinig? Individual na mga tao, sino na po yung nakakausap natin? Alam po ninyo, meron po tayo napakalaking gawain. No? Ako, bilang pastor, yan po yung burden ko. Sinasabi ko sa mga taga-Malitam, since 1978, ako'y pumupunta na sa Malitam. Nagala ko na po itong napakaraming lugar dito dahil lamang po sa pangangaral. Kung ano-ano na po ang natanggap kong salita. Naghahanap yan ng patay, yan na diyan ka nakita, no, kung ano-ano. Pero sa tunay po, ang burden dahil ng kaluluwa ng mga tao. Makasalanan po ang mga tao, they have to hear the Word of God. At yan po ay sa pamamagitan natin. Amen? Katulad po ng ating binanggit, sabi ni Apostol Pablo, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito. Sana po, ibilang natin ang ating sarili doon sa namin. Amen po? Mga kapatid? Willing ho ba kayo? Okay? So we are trying our best na maabot ang napakaraming mga lugar. In fact, ang sabi ko noon, lahat ng malalaking barangay, if possible, magkaroon po ng simbahan upang makapangaral doon ng salita ng Diyos. Pero sino ang gagawa? Ako'y dito lamang po sa Batangas, matanda na. Mahina na ang tuhod, mahina na ang mata. But salamat sa Panginoon. So at makikita po natin dito, sabi ni Apostol Pablo, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito ay hindi kami nanghihina. Okay? At nakikita po niya ang kalagayan ng mga tao sa kanilang kailangang espiritual na dapat po silang maabot. Amen po. Kaya nga po tayo palagi nag-aamon na sana hindi lamang si itong anak ni, anong pangalan mo kapatid? Edre, ang hipuin ng Diyos na mga aral. Sana mayroon pa pong ibang mga young people na tumugon. Mga young people, pwede rin sa mga ama. Amen po? Oo, meron po ako makakilala mga seaman na tumigil na ng kanilang pagtatrabaho.
Asiman nag-full-time pastor sa Cavite. Meron po isang doktor, si Pastor, missionary, Felicidad. Surgeon po yan. Sa Africa, nagpapastor. Nandoon siya. Nangangaral ng salita ng Diyos. Nag-start ng Bible School doon nung kailan para lang maraming maturuan at maabot ng salita ng Diyos. Kayo po ang mag-isip. Kayo po ang dumama sa inyong sarili. Mayroon akong katungkulan na ibinigay ng Diyos upang maipangaral ang salita ng Diyos. Tulad ni Apostol Pablo, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, hindi kami nanghihina. Sino ba si Apostol Pablo? Sa posisyon ng army, meron pong 1,000 soldiers under him. Pero iniwan niya yon. At ngayon, siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. First, sa una nating dahilan kung bakit po tayo ay mangangaral, sapagkat ang mga tao po ay nawala dahil ng kasalanan. Nakikita ho ba niyo yon, mga kapatid? At binabanggit po natin ito para inyong malaman, kung hindi pa po ninyo alaman, na mga tao po'y nawala sa kasalanan. Nabasa na natin ang ilan sa mga epekto. Nabulag, namatay, spiritually, nahiwalay, naputol ang relasyon sa Diyos, ang kanilang isip ay naging masama, without hope of heaven. Ay kung wala silang pag-asa ng langit, anong mayroon sa kanila? Purgatorio? Wala namang purgatorio. Ang nasa Bible po ay impyerno. Pagkatapos mahal nyo sa buhay yun, kamag-anak nyo, kapatid nyo, tiyuhin ninyo, tiyuhin natin, ang dami ko rin po mga mahal sa buhay na wala pa sa Panginoon. Kayo rin po ay marami pa rin. But, salamat po, na tayo po'y pinaalalahanan. So, yan po yung una. Dahil ang mga tao po ay nawala dahil ng kasalanan. First reason why we should share the gospel. Amen? Pangalawa po, kapatid na po niya yan, ang ating babanggitin. Diyan po sa ating talatang binasa, verses 3 and 4, at kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa napapahamak na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang kanilang mga pag-iisip. So, pangalawa pong dahilan, dahil ang soul winning po ay siyang kaparaanan, the means, upang mapakinggan at malaman ang kaligtasan ng mga tao ay tanging sa pananampalataya lamang kay Jesucristo, because it is the means to hear and learn that salvation is in Christ alone. Yan po, ano ang view ng maraming mga tao? Ako na may reliyon, ako na may mabait, ako na may natulong, ako na may nasimba. Pero ano sabi ng banal na kasulatan? Ano ha? Sabi ng Acts chapter 4, verses 10 to 12, at dyan din po sa ating talata, no? Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. Yan po lamang ang means para malaman ng tao, ipangaral natin. Para maituwid yung mga kaisipan ng tao, ako'y mabuti, ako'y natulong. Ay hindi yun ang paraan. Ay paano nila malalamang hindi yun ang paraan? I remember Colonel De Villa. Nung nasa kampo, ako po'y nagturo sa kampo ng 5 years sa mga pulis doon. Sabi ko, Colonel, hindi po yan ang paraan. Iniisip niyong mabuti, pero hindi po yan ang paraan. And praise the Lord. No, sa napakaraming dong mga pulis na nakausap po, isa po siya sa tumanggap.
At naging kasama po natin dito at naging mainit din po sa gawain. So, malinaw po na ang paraan po ng kaligtasan ay sa Panginoong Hesus lamang. Ang Panginoong Hesus lamang po ang gumawa ng ating kaligtasan. Ephesians 1:7. 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19. Siya po ang gumawa ng ating katubusan at ating kaligtasan. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. At sa oras na ang isa pong tao ay makakilala sa Panginoon, siya po ay nakakalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Ano ho? Through the work of soul winning, ito po yung kanyang freedom. Ano ho? Para siya ay makawala sa pangaalipin ng kasalanan. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, na kung siya po ay makapakinig sa Panginoong Hesus at manampalataya, siya po ay nagkakaroon ng deliverance. Romans chapter 5 verse 10. Tingnan po ninyo ang sabi ng Romans chapter 5 verse 10. Ito na may alam na natin, napakinggan na natin. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, nung una tayong kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang anak. Paano daw tayo nakasundo at makakasundo? Sa pamamagitan ng kaniyang anak. Ay ano sinasabi ng mga tao? Sumama kayo sa aming relihiyon. Sabi po ng isang relihiyon. No? Ay hindi yun nasabi rito sa pamagitan ng kanyang anak. Alam natin, palagi natin binabanggit ang John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but by me. So siguro alam na yan ng mga Bible students, salamat sila nagsasaulo na. Ewan ko kung saulo na ni Ma'am Irene yun. John 14:6, saulo na? Nagulat na, no? Okay? Yan po, very clear po sa Bible. Nagkakaroon po ng deliverance. So ito po yung means of deliverance for these lost people na makawala sa kamay ng dyablo. Kaya po tayo ay kinakailangang mangaral. Dapat silang makapakinig. Okay? At ang sabi po ng banal na kasulatan, ito po yung sa Panginoong Hesus lamang ini-offer ang paraan ng kaligtasan. Ano po ang sabi ng Romans chapter 10, verse 14 and 17? Ito may mga familiar na talata sa atin. Hindi lamang natin minsan nabibigyan ng atensyon. Tingnan nyo ang sabi. Romans 10:14, sabi po, paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kaniya, kay Jesus, na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig ng walang tagapangaral? Mga kapatid, paano daw sila makakapakinig ng walang tagapangaral? Ay, sino mangangaral? Sino? Kami lamang o pati kayo? Mga kapatid, sama tayo. Pero mo, kung sa linggo mag-anyaya lang tayo ng tigig-isa. Awas tayo rito. No? Tinanong ko minsan yung isang sakristan doon sa bayan, ilang beses kayong mag-service dito? Yung kanilang misa riyan. 11 times po sa isang araw. No, 11 times. Okay? Sa dami ng tao, ay kahit ganong kalaking simbahan ay hindi mo mapagkakasya.
Pero sa pagitan ng maraming ulit-ulit na pagtitipon, natuturuan. Ay ano kaya tayo mga 3 times service sa maghapon? Puro worship service. Ay dito di marami makakapakinig, pero sino makikinig? Mga kapatid, pero kung tayo po'y magpa-participate, pwede nating dublihin ang worship service natin. Amen po? Pero pag hindi kayo nag-participate at hindi pa kayo umatid, lalo nang wala. Amen po? Oo, kaya natin ito pinag-aaralan, inihahamon. Hindi po ito kung ano, ito'y napakahalaga. Minsan tayo tinatamad. No? Meron kayong mga excuses, marami akong gawain. Ay pagka palaging ganyan, hindi kayo makakatulong. Hindi kayo makapagbabahagi ng Word of God. So, second reason po natin, it is the means that this gospel be heard of the people and learned by these people. Amen po? So, naririyan pa ho ba kayo? Kayo ba'y nahihipo naman? Ha? Sino hong mamaya ay mag-share na ng Word of God? Meron ho ba? O dyan sa taas, kayo ba'y nakikinig din diyan? Ha? Sa ating lahat ito, mga kapatid, yung loved ones ninyo. O, baka naman nagsiselfon yung nasa taas doon. O, sana hindi kayo nagsiselfon diyan, sana nakikinig kayo. Okay? So, yun po yung dahilan. So, ano po ang sabi ng Romans 10:14, 17? Ano po ang sabi? Romans 10:17. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. At ng pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kinakailangan makapakinig ang mga tao. Ay hindi mo ipinakikinig. Paano sila makakapakinig? No? Pakinig mo. Yung alaman mong kaligtasan sa Panginoon, ipakinig mo. Ano mga young people? Oh, busy kayo sa inyong mga assignments. Baka mag-rapture sa isang linggo. No, tatanungin sa inyo, ilang kaluluwa ang inyong nasiran? Baka puro assignment na lamang. Kayo nagsishare sa school. Ha? Naroon kayo. Time ninyo para mag-share ng Word of God. Magdala kayo ng tracts. No. Oh. Okay? Salamat sa Panginoon na tayo nakakapag-aral ng salita ng Diyos. So, ang nais po ng Panginoon, plano ng Diyos, may parinig po natin ang Ebanghelyo sa mga tao. Tingnan po natin ang Acts chapter 4, verse 4. Sabi po ng Acts 4:4, datapwat marami ang nakarinig ng salita. Ano sabi? Ano sunod? Datapwat marami sa mga nakarinig ng salita ay nagsisampalataya. At ang bilang ng mga lalaki ay umabot ng mga ilan? 5,000. Kaninong preaching yan? Kay Pedro, Apostol Pedro, 5,000. No? Abay, kung dadami po ang preacher dito, baka marami po makakapakinig. At kung lahat tayo magiging preachera at preachero, mga babae, mag-share kayo ng Word of God. Di kayo preachera, no. Para makapakinig yung inyong kasama. No? Ay sino ba lalapit doon sa mga kababaihan ngayon? Hindi kayo na. Oh.
So, yan po yung sabi po ng talata. So, yan po ang pangalawa, yun po ang means kung bakit po tayo ay mangangaral. Yan po yung pangalawang dahilan. Tatlo lang po naman ito eh. Dahil kung dadamihan natin ay magtatagal. Okay. Pangatlo, ano po ang sabi ng talatang ating binasa? 6 to 11, 2 Corinthians. Doon lang po natin kinukuha yung ating mga nakikitang mga katotohanan. 6 to 11, 2 Corinthians. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, sa aming lupang katawan. Taglay namin ito. Nangangaral kami upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nagigipit kami, gayon may hindi naghihinagpis ng atitilihan, gayon may hindi nawawala ng pag-asa, pinag-uusig. Ang dami nilang tiniis. Itong mga apostol na ito. But what is our point? Bakit tayo mangangaral? Ito po yung point number 3 and last point natin. Ito po, because Christian life is becoming useful only, ay nagiging kagamit-gamit lamang ang buhay ng mga Kristiyano kung ang bawat isa po ay magpa-participate or nagpa-participate sa gawain ng pangangaral. Yung ating buhay Kristiyano, Kristiyano tayo. Hindi na yung tanong. Pero ang sabi natin, magiging kapaki-pakinabang lamang. Nagiging useful lamang po tayo kung tayo po'y makikibahagi sa gawain ito ng Great Commission. Mga kapatid, sana po'y nakikita natin. No? Kayo, pagka nakakakita ng maraming tao, ano kayang tindahan na itatayo ko rin eh? Pagka businessman kayo, no? Yun ang isip ng mga businessman eh. Pero pagka ako po ang nadaan doon, sana'y may simbahan din eh. No? Sana'y may gawain din eh. So mga kapatid, sana po ating naiintindihan ang atin pong pinag-uusapang ito. Sila Apostol Pablo, napakaraming mga pagsubok. Hindi po madali ang gawain. Pinagbabato nga siya rito eh. Ilang beses siyang nalubog sa dagat. At sabi ro sa Korinto, ang daming sufferings. Hanggang sa siya pinatay, pinako ng patiwarik at doon siya pinana hanggang sa mamatay dahil nangangaral ng Ebanghelyo. Ang kapalit ay yung spiritual na kamalayan ng mga tao na nakakilala sa Panginoon. Yung 5,000 na nakakilala sa Panginoon, palangit na yon at nasa langit na ang kaluluwa nila. At yun pang mga naligtas sa mga panahon ito. Sa dark ages, alam nating sila'y naroon na ang kaluluwa sa langit. Mga kapatid, kaya po tayo po'y nag-aaral. So, third reason, because Christian life is becoming useful only when there is participation in the work of Great Commission. Kung mayroon po lamang participation sa work of Great Commission. Yan po yung ating binibigyang pansin ngayon sa ating pag-aaral. At sabi ko nga po, marami pang lugar na dapat po ay maabot at mabuksan ng salita ng Diyos. At ito'y ginawa ni Apostol Pablo. In the book of Acts, chapter 1. Sa Galatia, chapter 1. Ang dami niyang pinuntahang lugar. Ang kanyang business ay dalahin ang salita ng Diyos. Pag inyong tingnan sa inyong Bible na may mga mapa, yung journey of Apostle Paul, first, second, third journey,
makikita nyo rin ang lalayo ng mga pinuntahan ni Apostol Pablo para lang ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon. At hindi po naging madali ang buhay niya dahil nakikita po niya ang halaga ng kaluluwa ng mga tao. Kaya po ngayong umaga, ang hamon po sa atin, mga simple lang. Una, maging available po tayo sa sharing of God's Word. Huwag na lang palagi ng sarili ko yung gusto ko. No, magkaroon naman tayo ng pagkakataon sa bagay ng Panginoon. Maging available tayo, isang araw sasama ako sa visitation. Magsishare ako ng Word of God, sasama ako sa mga workers. Okay? Yan po yung hamon sa atin. At salamat po sa ilang mga kapatid na nakakasama na. Be available. Meron kayang magiging available dito. Mga kapatid, so yan people, kayo muna ang inuuna ko at kayo malakas pa ang tuhod. Meron kayang available dyan isang araw? Walang nagtataas ng kamay eh. Ayun, merong isa. Iisa. Sa mga ama. Mga ama, tayo dapat maging ama nga. Meron ho ba dyan? O nasaan kayong naisigaw na yun? Hindi makita yung mga yun. Taas yung kamay. Mga ina, meron ba diyan? Meron na pong ilan, ano ho? Sayang pillars. Yang pillars, ang ibig sabihin, malakas pantuhod. Na, babago pang haligi eh. Di matibay pa yan, dapat kabahagi. So, kayo na po, kayo aking ginigising lamang. So, number 1, be available. Pangalawa, be reasonable. Maging reasonable tayo. Hindi ba reason itong sinasabi nating ito? Meron ho ba kayong reason sa inyong mga ginagawa? Sabi niyo, yes. Ginagawa ko ito dahil meron akong dahilan, pero sa spiritual side. Nakita mo ba yung reason mo? Be reasonable. Available, reasonable, responsible. Puro yan, ball. Reasonable, responsable. Kita mo lang. Naintindihan mo naman. Nakita mo lang, naintindihan mo naman, pero hindi mo ginagawa. Wala rin. Tama? Marami po kita naman alam naman dapat balik sa mga kaluluwa pero wala namang ginagawa. Yun ang malungkot din At number 4 and the last, puro bull ito. Be respectable. Maging kagalang-galang ka naman sa iyong pananampalatayang taglay. Meron ka nga nitong mga ito, wala ka namang participation, anong napala sa iyo? Anong napala sa iyo? Aalis ka sa mundong ito, meron bang napala ang iba sa iyo? Kaya po mga kapatid, ngayon pong umaga, ay atin pong ipinapahayag ang bagay nito. So, tingnan po natin sa pagtatapos. Nabasa na po natin kanina ang part. Romans chapter 10, 13 to 15. Okay? Bilang conclusion po natin, chapter 10, verses 13 to 15, and then verse 17. Ito po ang sabi ng talata. Sapagkat, verse 13, ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas.
13. Datapwat paano sila magsisitawag doon sa hindi nila na sinasampalatayanan, at paano sila magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan, at paano sila makikinig ng walang tagapangaral, at paano sila mangangaral kung hindi sila mga sinugo, gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at sa pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang ganda po ng talatang ito, no? Sana yung pangungusap ng talatang ito, mahipo yung puso natin. Sabi ko nga po sa inyo, nagsisimula po tayo ng pag-aaral sa soul winning. Sana po ipag-pray natin ang ating sarili. Okay? Baka mag-rupture na sa isang linggo. At least makatikiman lang kayong humayo. Mag-share ng Word of God. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo na sa iglesyang ito ay binibigyan mo kami ng mga pagkakataon sa mga pag-aaral namin pong mapag-usapan ang mga mahalagang bagay. At salamat po, Panginoon, kami po ay nagsisimulang mag-aral, tumalakay ng aralin tungkol po sa pagbabahagi ng inyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, tulungan mo po ang iglesyang ito. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa na huwag pong maging kalyuhin ang aming mga puso na hindi po nakikinig ng iyong salita. Kundi, Panginoon, lagyan mo kami ng isang pusong malambot, handang sumunod sa iyo, upang ang mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakarinig ay makapakinig. Upang ang buhay namin ito na mayroon kang layunin, nung kami po inyong iniligtas, upang kami nga po ay maging ilaw, ay makapagpakita kami ng magandang ilaw sa mga wala pa sa iyo. Lord, kayo po ang kumilos sa amin sa umagang ito. At nawa nga po, O Diyos, maramdaman namin ang mga panawagan na mula sa iyong salita. At habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, mga kapatid, sa mga kaibigan namin na nandirito, nais kong sabihin sa inyo, ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ay tinanggap niya si Jesus, tinanggap ang Panginoong Jesus sa puso at tiyak na ligtas. At mayroon ang buhay na walang hanggan. Salamat, ang kaligtasan ay ginawa ng Panginoon. Ang sabi ng Efeso 2:8, ito ay biyaya sa pagitan ng pananampalataya, pagsisisi sa kasalanan at pag-anyaya sa Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas. Napakasimple ang paraang ito. Hindi ka na dapat magsakripisyo pa para ka maligtas. Tinapos na ng Panginoon. Kung ngayong umaga mayroon pang hindi ligtas, this is your time. Nasabihin mo, Lord Jesus, thank you. Narito po ako, nais kitang tanggapin sa aking puso. Pero po ba magtataas ng kamay? Pero po ba? Sige po, kung hindi pa nyo natatanggap, this is your time. Sige po. Sa mga mananampalataya, meron tayong napakinggang pag-aaral tungkol sa soul winning. Meron ka bang ganyang panalangin ngayong umaga? Lord, salamat po sa encouragement. Salamat po sa challenge, enlightenment. Lord, through your grace, akin pong pagsisikapan na makaganap ng iyong gawang ito. Sisimulan ko po sa buhay kong mag-share ng iyong word sa mga pagkakataong meron ako na maibabahagi ang iyong salita. Meron po bang ganyang panalangin? Meron po bang ganyan ang panalangin? Salamat po, Panginoon, sa paalaala. Napaalalahanan po ako. Ngayon, tulungan mo po ako, Panginoon. Salamat po. Meron pa po ba? Meron bang tatayo pang iba pa? Amen? Mahal po ba niyo ang inyong mga mahal sa buhay? Lord, tulungan mo po kung maabot ko yung mahal ko sa buhay ko.
Wala pong makapagpapaalaala sa kanila, wala pong makararating, ako po'y narito na, tulungan mo po ako. Is that your prayer? Sige po. Mga kapatid, mahabag po kayo sa mga kaluluwa ng inyong mga mahal sa buhay. Meron bang ganyang panalangin? Lord, marami po akong mahal sa buhay, wala pa sa iyo. Tulungan mo po ako, O Diyos. O sasarilihin mo na lang na ikaw lang ang palangit. Meron pa po ba? Amen. Dakila po namin Diyos, salamat po. Panginoon, kita mo po ang mga puso po namin. Mahina po kami, O Diyos. But Lord, through your grace at through your strength, kami po'y sa inyo umaasa na ang mga salitang ito ay hindi po mawawala ng bunga sa buhay ng iyong mga anak. Lord, narito po ang inyong mga anak na tumayo sa panawagan. Kayo nga po, O Diyos, ang inaasahan po namin na magbibigay ng biyaya sa kanila. Tutulungan mo po, O Diyos, gagamitin mong epektibo ang buhay po ng bawat isa. At aming Panginoon, dalangin ko nga po, Panginoon, sa iglesyang ito, ang Good Shepherd, sana'y patuloy kaming gumanap ng iyong kalooban sa gawain ito. Lord, ito ang aming dalangin na may pagpapasalamat. Hiningi po ang lahat sa iyo. Sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Salamat po and praise the Lord.